Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating makabayang OFW at makabayan natin na nandyan si Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sa mga sulok man tayo ng ating mundo, ay dero umaga dyan, hapon o gabi. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. At sa makabayan natin na merong sakit, sana gumaling na tayo. At importante makabayan ay hindi tayo mawala pag-asa at saka mag-pray tayo sa ating Panginoon araw-araw, okay? Well, siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoon, mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat, makabayan, and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so magandang araw makabayan. Saka welcome po sa ating panibagong episode, panibagong balitaan ngayong araw. Tatalakayin natin itong mga nagbabagang balita, usapin panglipunan at saka pag-usapan po natin yung mga nangyayari po sa mundo ng politiko. And I'm hoping po sana maganda ating gising ngayong umaga. Meron tayong very energetic po na umaga at saka meron tayong good vibes na aura makabayan para magiging productive tayo today, okay? At before tayo mag-start po ng ating talakayan ngayong araw, siyempre i-greet muna natin ating makabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. I-greet natin ng happy birthday si Ma'am Mary Grace P. de Guzman, greetings from Jirog Ghostman Vlogs. Also advance happy birthday kay Ma'am Josephine Montero. Siya nga pala makabayan, si Ma'am Josephine ay mag-celebrate pa siya ng kanyang birthday this coming November 17. So para hindi ko po makalimutan, i-greet natin ng advance happy birthday si Ma'am Josephine Montero. Also, happy birthday kay Sir Jeremy Casino Magalyon, siyang anak ni Sir Joseph Magalyon. Aga makabayan, so pag-usapan natin itong umuugong na balita at talagang umiinit po na itong plano daw na pagtandem, itong plano po ng mga pangalan na barang in the future sila pong tatakbo po this coming sa election po sa 2028 si VP Sara at sa Senator Amy Marcos makabayan. Yes, yan po ang pulutan ngayon na issue sa mga news outlet at marami po ngayon na sumakay po ng mga news outlet tungkol dito makabayan kasi ginawa nila yan ng articles at talagang pinost nila yan, baka feelings ko makabayan at saka naramdaman ko po na gusto po na ibang mga news outlet na magtandem si VP Sara at sa Senator Amy Marcos this coming year 2028, di ba? At nga yung fact checker na Verifies makabayan, ginawa nila yan ng statement at saka articles, pati rin po ng Manila Bulletin, itong Abante, pati rin po yung Inquirer at saka yung Rappler makabayan. Yan po ang ginawa lang ngayon ng statement at saka pinasabog po na balita makabayan. Kasi nga itong si Harry Roque, I think karamihan na po sa inyo, nakita po yung statement ni Harry Roque at talagang ito'y sinuportahan nila si Senator Amy Marcos at si VP Sara dahil nga di ba nakita natin lately na napakita po ng suporta si Senator Amy Marcos dito sa mga Duterte kay FPRD makabayan. So ito po mga DDS, mga pure DDS, sinuportahan nila si Senator Amy Marcos at gusto nila na magtandim po si Sara at si Senator Amy Marcos. At napapansin rin po natin makabayan, di ba marami tayong nababalitaan talagang imuugong ito na sa pamilya Marcos daw ay meron silang hindi po dito nagkakaintindihan makabayan, meron pong hidwaan. Sabi nila meron daw, pero kapag yung mga lista ang tatanungin, wala daw makabayan. Pero ito kasi ang kumalat ngayon, lalong-lalo na kay Senator Amy Marcos at saka kay PBBM. Kung napapansin natin po, di ba marami po dito mga polisiya na ginawa si PBBM na kung saan palaging kontra si Super Ate. Napapansin ba natin makabayan? At saka lately nga, mayroong nabito dito, binito po ni Pangulong BBM, itong tungkol po sa Bulacan, nakalimutan na pangalan pero binito ito kasi ito po ay tinutulan po ni Senator Amy Marcos makabayan. At saka marami pang polisiya, sunod-sunod makabayan, lalong-lalo na yung Maharlika Investment Funds, di ba? So kaya itong mga tao, tayo po yung mga nag-isip po na baka meron siguro mga hidwaan sa kanilang dalawa, siyempre politika makabayan, alam ho natin yan, that is normal talaga. At saka marami pang dahilan makabayan, pag-usapan natin yan mamaya. At saka pag-usapan rin po natin itong sumabog na balita na kung saan, alam nyo ba na meron pong panukala o gagawin po na batas ang gobyerno natin na kung saan inalmahan ito at talagang hindi po ito nagustuhan ni Senator Amy Marcos. Yes, dahil hindi ito nagustuhan po ni Senator Amy Marcos, meron rin pong umalma na Congressman makabayan. Guess who?
si Congressman Dante Marcoleta. Yes, sinagot niya si Super Ate Makabayan at ito po'y nakakagulat talaga. Mamaya ipapakita natin po yung balita. So pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa di ba nabalitaan natin na sabi na sinibak daw sa pwesto si Paul Soriano Makabayan. Maraming nagsabi niyan sinibak daw. Kasi ito'y napag-alaman natin na wala na pala si Paul Soriano sa kanyang pwesto bilang Presidential Advisor of Creative Communications dahil napag-alaman natin doon sa deliberation sa budget hearing Makabayan kung ito'y tinanong po ito ni Pimentel doon kay Angara at saka sinagot po ni Angara na wala na daw si Paul Soriano. Pero ni Makabayan, napalabas na po ni statement ang PCO. Mamaya pag-usapan natin yan kasi meron po nag-request sa atin tungkol kay Paul Soriano Makabayan. Kasi alam nyo naman po, yung ibang mga vlogger nagpapalabas dito ng alam nyo na mga opinion nila at saka mga paninira dito pero gusto nila na malaman po ang ating opinion Makabayan. Tsaka syempre, marami pang iba. Alam nyo po si Sir Ivan. Palagi itong meron dalang bawal ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At before tayo mag-start po ng ating balita ngayong araw, syempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan natin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalist. At syempre, nandyan din po makabayan nating DDS all over the world. Howard to the makabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much at mga returning viewers, mga solid supporters to Sir Ivan, mga suki distinct channel. Thank you so much at maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-i-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok distinct channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so unahin natin sa ating pagbabalita, itong umuugong po na balita, itong tandem daw ni Bibi Sara at saka ni Senator Amy Marcos. Ito po ay sinakyan po ng mga news outlet ng mga kabayan. Di ba yung una po nagpalabas niya ng balita na yan ay mga vloggers lang. Hanggang ito ay sinakyan po ni Harry Roque. Nagpalabas siya ng suporta dito sa tandem na yon kasi nagustuhan ng mga kabayan ang ipinakita po ni Senator Amy Marcos sa pagpahalaga niya ng loyalty dito kay FPRRD. So ito po ay kumala talaga at sumabog at ito ay sinakyan ng mga news outlets. So for more details, let's watch this. Ganito kaaga pa lamang pinag-uusapan na po ang mga tambalan para sa 2020 presidential elections. Bakit kaya? Dahil ganito kaaga pa lamang nagbabangayan na ang mga tinuturing na 2020 presidentiables. Ang masugid na Duterte supporter na si Harry Roque tinulak ang tambalang Sara Duterte for President at Amy Marcos for Vice sa 2028 elections. Sa lagay na yan, 5 taon pa bago ang national elections at mauna pa nga ang midterm elections sa 2025. Bakit biglang naungkat yan? Marahil dahil sa kumukumplikang mga relasyon sa loob ng pamilya Marcos. At sa ngayon, lalo pang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga Marcos at ng mga Duterte. Mulat sa pool, mahalagang tandaan na si Bongbong Marcos ay hindi na maaaring tumakbo ng second term bilang Pangulo. Kaya't ang pwestong yan ay pag-aagawan ngayon ng mga miyembro ng angkan na maaaring gusto ng continuity o pagbabago. Opo, sa loob mismo ng angkan, merong hindi pagkakasundo sa polisiya. Sino ang alin? Ang panganay na kapatid na si Senadora Amy Marcos halimbawa, ilang beses nang pumalag sa mga polisiya ng kapatid. Bago po pa lang ni BBM, binasura agad niya ang panukalang magtatayo ng Special Economic Zone sa Bulacan, bagay na tinawag ni Amy Marcos na deeply disappointing. Bilang chairperson din ng Senate Foreign Relations Committee, naging malubhang kritikal din si Amy Marcos sa mga foreign policy decisions ng kanyang kapatid. Mula yan sa pagdagdag ng mga EDCA sites na maaaring gamitin ng US sa Pilipinas hanggang sa pag-provoke daw natin sa China. Sa isang punto, pinagalitan pa ng senadora ang DFA dahil sa patuloy na pagsasampa ng mga diplomatic protests laban sa China dahil sa ginagawa nito sa West Philippine Sea. Pinalagan din ng senadora ang dalawang panukala ng Malacanang.
ang RCEP or Regional Comprehensive Economic Partnership Treaty at ang Maharlika Investment Fund. At sa partigulan dahil sa pagtanggal ng Kongreso ng confidential funds ni VP Sara, ang tayari ni Imee ay nasa Vice-Presidente. Sa lahat ng isyong ito, tila tahimik lamang si Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabilang dako, ang mga isyong kinukontra ng kanyang kapatid ay mga panukalang galing mismo sa Malacanang. Ang hindi lang talaga malinaw ay ang posisyon ng Pangulo sa confidential funds ni VP Sara na binawi nga ng Kongreso. Ang Speaker ng House of Representatives at ngayon pinakamatinding katunggali ng Vice Presidente ay si Martin Romualdez, pinsang buo ng Pangulong Marcos at ni Senadora Imee Marcos. Bagamat walang imik ang Malacanang, tanggap rin ng lahat na ang Kongreso ay bihirang kumikilos ng walang sang-ayon ng Malacanang. Sa kanyang huling pahayag, malinaw kung sino ang sinusuportahan ni Imee Marcos. Kahit siya raw ay matirang mag-isa, susuportan daw niya si dating Pangulong Duterte at lalo na si VP Sara Duterte. Malalim ang pagkakaibigan ni Imee at ni Sara Duterte. Ang sabi nga ng ilan, para na rin magkakapatid. Kaya't hindi kagulat-gulat na pinalulutang ng mga Duterte supporters ang tambalang Sara at Imee sa 2028. Pero kung sakali, ang kanilang makakabangga ay ang pinsang buo ni Imee na si Speaker Martin Romualdez. Saan si BBM sa lahat ng ito? Bilang Speaker, si Romualdez ang nagsusulong ng legislative agenda ng Pangulong Marcos sa Kongreso. Katunayan, mas madalas makitang magkasama si BBM at si Romualdez kesa ang dalawang magkapatid. Totoong sobrang aga pa para pag-usapan ang 2028. Pero kahit isa't kalahating taon pa lamang ang bagong administrasyon, malinaw na bakbakan na ang nangyayari. Sa mga sinasabing ngayon pa lamang ay umaasinda na sa Malacanang. At sinagot ni VP Sara Duterte ang lumulutang na posibilidad ng tambalan nila ni Senadora Imee Marcos. Sa gitna yan ng suportang ibinibigay ng Senadora sa pamilya ng Vice. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. It is true that we are the political family, our political side of our family is going through a rough patch right now. Ito ang sagot ni Vice President Sara Duterte nang tanungin sa patuloy na suporta sa kanya ni Senadora Imee Marcos. Sa isang ambush interview matapos ang signing ceremony para sa mga development project para sa Metropolitan Davao, inamin niyang dumaraan sa rough patch sa aspeto ng politika ang kanilang pamilya. Pero nagpasalamat siya sa solidong suporta ng senadora sa kanilang pamilya. Para lang masabtan sa mga tao, lahi ang politika, lahi ang trabaho. Okay? Nagpasalamat ko kay Senator Imee Marcos sa iyang padayon na pagsuporta sa politika sa amo ang pamilya. Bukas ba si VP Sara sa tandem nila ni Senador Imee na pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque? Just like the confidential funds, of next year, the future far too distant. The future is far too distant for us to speculate right now what will happen in 2028. Tumanggi naman magkomento si VP Sara sa pagkakaalis sa pwesto bilang Deputy Speakers ng kanyang mga kaalyadong sina Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Isidro Ungab. Pero nakatataba raw ng puso na tunay na kaibigan ang dalawang mambabatas. But I have a comment as their friend. In politics, we always say that there are no permanent friends and enemies sa politika. And as a politician, it is truly heartwarming if you find another politician who is a true friend. That is why Congressman Sid Ungab and Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo has my full support as a politician and as a friend. Matatandaang isinuko na ni VP Sara ang kanyang confidential funds at tikom ang bibig niya kung isusulong niya ang pagbabalik nito sa mga susunod pang taon. Something that I cannot speculate right now because the next budget will be more than a year. Okay, so makaabayan, even though nasuportado ko yung magiging tandem po ni Sara Duterte at saka ni Senator Imee Marcos in the future sa year 2028, pero sana kasi napakaaga pa mga kaabayan, meron pa tayong 5 years, dapat mag-focus lang muna sa trabaho mga kaabayan, di ba? Hindi muna tayo doon sa mga bangayan, sa mga nakikita na natin na dahil po sa politika. Alam nyo, totoo pong sinabi ni Sara Duterte na kung saan wala tayong permanente po na kaibigan, wala tayong permanente po na kaaway, kasi baka
bukas makabayan, yung kaaway natin, maging kaibigan na. At so yung mga friends natin, magiging kalaban ng makabayan. Yan po ang normal talaga nangyayari po sa mundo ng politika. So walang permanente makabayan. Tama po doon si BP Sara. Okay, so pag-usapan rin po natin, actually hindi kasi ako nakapagbigay po ng reaction kahapon. Di ba? Hindi na po ito isinusulong ni BP Sara. Hinayaan lang po. Drinap down na lang niya yung tungkol po sa confidential funds for the year 2024 makabayan. Alam nyo, hanga ko doon sa, hindi ko sure kung sino po yung kanyang advisor, pero maganda po ang in-advise sa kanya kay BP Sara. Haya na makabayan. Di ba sinabi na ho yan ni BP Sara na kahit walang confidential funds, kaya lang po nila na patakbuhin po yung mga programa sa DepEd. Walang problema yung makabayan. So kayang-kaya naman pala. So okay po, talagang humanga ko doon sa desisyon po ni BP Sara na hayaan na lang po yung confidential funds kasi makakaroon kasi dito ng divisive makabayan or makaka-divide po yung mga tao, makawatak-watak po yung mga tao tungkol kasi sa dyan, di ba? Napakainit po yung usapan po ng confidential funds makabayan. Lalong-lalo na dito po sa mga grupo ng mga ukok, ng mga salot ng lipunan. Talagang napakainit nila dito, tumira po kay BP Sara. Sinisingle out na makabayan. So tama lang po ang ginawang hakbang ni BP Sara na hindi na ipaglalaban po yung confidential funds. So talagang kudos ito kay BP Sara makabayan. Okay, so tungkol naman dito kay Senator Amy Marcos, well, hindi pa natin alam at saka hindi pa natin mababasa talaga yung iniisip ni Senator Amy Marcos. Pero meron na tayong mga hint ng konti makabayan. Well, kilala naman po natin si Senator Amy Marcos. Talagang master niya dito yung art of war makabayan. Di ba sinabi ko yan kahapon na kung saan meron pong famous po na phrase na keep your friends close and keep your enemies closer. Para malaman ho natin yung ginagawa po ng ibang grupo makabayan. At yan po ginawa talaga ni PBBM. Di ba napapansin natin? At lagi po yan tinitira po na or ginamit na bala na mga salot ng lipunan dito kay PBBM na kung saan parang pumapanig siya doon sa mga ayaw natin na grupo makabayan. At yung ibang mga mabatas natin pumapanig doon sa mga ayaw natin na mga grupo. Di ba napapansin natin yan? Kasi opinion ko lang to at saka analysis ko to, baka ginamit nila dito yung art of war makabayan. Yan po ay maganda talaga na estratehiya. At saka epektibo talaga makabayan. At yan po yung ginamit po ni Senator Amy Marcos. So dapat have faith tayo dito kay Senator Amy Marcos even though hindi natin siya minsan naintindihan pero alam na alam niya ang kanyang ginagawa makabayan. Ayaw na ayaw niya na mapamahamak dito. At saka malagay po sa kapahamakan ang pamilya Marcos. Alam ho natin yan. Si Senator Amy Marcos is still a loyalist and still of course a pure Marcos yung makabayan. Alam ho natin yan. So don't worry, okay? So dahil napag-usapan natin si Senator Amy Marcos, forward tayo dito sa narinig na ba natin makabayan yung tungkol dito sa plano ng gobyerno na kung saan itong PhilRice nagagawa sila ng panukala or batas na magkakaroon lang dito ng half cup of rice bill na kung saan yung mga kainan natin, yung sa mga karinderya, doon sa mga fast foods, at kahit sa makabayan na mga private po na mga kainan, dapat half rice lang po or half cup of rice lang ang kanilang isa-serve. Narinig na ba natin yan? Yan po yung talagang sumabog ngayon at maraming umalma dyan makabayan. Kahit ako, ayaw ko talaga makabayan. Bakit? Si Sir Ivan, ang hilig ko kaya sa rice. Mahilig po sa rice si Sir Ivan makabayan. Hindi ako mang kontento na every meal ko ay walang rice. Ang rice pa naman, ang laki pa naman. At saka, sarap naman kasi ng rice makabayan. Pero kapag papasa kasi yung bill na yan, bawal na yung full rice o yung 1 cup of rice, kundi half cup of rice lang makabayan. Alam nyo, sa totoo lang, marami naman kasing tao dito na siyempre yung mabigat ang kanilang trabaho makabayan. Like for example po, sa nagtrabaho doon sa mga construction workers, dito sa mga military men natin, sa mga kapulisan, dito rin po sa mga nagtrabaho sa mga engineering o sa mga mechanical po ng mga industrial, mabigat po ang kanilang trabaho makabayan. At kailangan talaga nila na kumain po ng maraming rice. Bakit? Alam ho natin yan. Kung meron din po ng kunti lang naman na health benefits yung rice, ang white rice, kasi kapag ma-digest na natin yan, mag-convert kasi yan into energy makabayan.
Di ba, totoo naman yan? Pero kapag siyempre, masobrahan na pagkain natin ng rice, ng white, lalong-lalo na yung white rice, at saka hindi tayo mahilig mag-exercise, dyan po tayo magkakaproblema ang ating health, mga kabayan. Di ba, tataba tayo. At saka, yan po ang cause, tataas po ang ating blood sugar. Kaya, di ba, advantage, so for me, advantage po sa mga merong diabetic na mga tao, tungkol dito sa bill po na half cup of rice. Advantage po yan sa mga may sakit na diabetes. Pero paano na yung mga normal na tao, makabayan, or normal ka lang health at kailangan talaga dito na kumain po ng rice, hindi kasi yan nagustuhan ng makabayan. Kaya umalma dito at sumagot dito si Congressman Dante Marcoleta kay Senator Amy Marcos. So for more details, let's watch this. Toneladang kanin ang nasasayang kada taon at para maiwasan yan, sinusulong na gawing mandatory ang pagbibenta ng half rice sa mga kainan. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Kahit sakit pa rin sa ulo ang mataas na presyo ng bigas, toneladang kanin pa rin ang nasasayang sa Pilipinas kada taon. Katunayan, sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute ng DOST, 2 kutsara ng kanin kada tao ang nasasayang bawat araw. Katumbas ito ng 384,000 metric tons ng bigas na nagkakahalaga ng 7.2 billion pesos. Nasa 2.5 million na Filipinos pa sana ang makakakain ito kung hindi lang sinayang. Ano po ba napapansin natin pag may fiesta, no? Marami kasi yung sabi nga natin takaw mata. So we are actually, the campaign says, get only what you need. And in what we have done in the past was to encourage a half cup serving as default. Sabi ng PhilRice, sa mga probinsya mas marami ang kanin na nasasayang. Kaya para hindi tuluyang masayang, pinapakain na lang daw sa livestock o mga alagang hayop. Gayunman, ipinupursige pa rin ng PhilRice ang pagkakaroon ng half-cup rice bill. Sa pamamagitan nito, obligado ang lahat ng mga kainan na gawing available ang half-cup of rice saan mang panig ng bansa. Tulong na rin daw ito sa mga diabetic. Una nang inihain sa Senado ni Pangulong Bongbong Marcos ang Anti-Rice Wastage Act of 2013 nung siya ay mambabatas pa, pero hindi ito na isabatas. Sa ngayon, meron namang ordinansa sa 46 na lugar sa Pilipinas ukol dito, kabilang na ang major cities gaya ng Baguio, Quezon City at Manila. Pero importante pa rin daw na gawin itong isang batas. Kasi ang lagi din nilang sinasabi, mas maganda kung national yung law para at least kahit saan ka man pumunta, alam mo na dapat magsiserve sila ng half. Pero kung ang may-ari ng karinderya na si Rosalie nang tatanungin, hindi na kailangan ng batas. Hindi talaga kami nag-u-offer ng half rice kasi nakabalot-balot po yung rice namin tulad po nito. Nakabalot na siya ng 1 cup. Ngayon, pag mag-half rice pa kami, parang kumbaga abala po para sa amin. Taliwas naman dyan ang pananaw ng suki na si Louie. Kasi po, minsan po hindi naman po talaga nauubos yung kanin, nasasayang lang. Tsaka yung mga pera ng tao talaga hindi naman ganun kaano ng pagbili ng isang buong kanin. Half cup man o hindi, panawagan ng PhilRice na lokal na bigas ang bilhin para di malugi ang ating mga magsasaka. Naku, kaya pala sabi din ni Senadora Amy Kong, kasi may mga nakubuha na reaksyon sa kanya, sabi niya, malakas tayong kumain ng kanin eh. Kaya na-invento natin ay laging patok yung only rice. Sabi ni Senadora Amy, hindi ako pabor sa half rice, ayokong gutom ang tao sa karinderya, sa budol fight, sa bahay, bawat pamilya. Dapat na lang tulungan ng magsasakang Pilipino palakasin at patasin ang produksyon natin ng rice at tutukan ang natatapong post. Ito maganda ha, natatapong post-harvest matapos po yung ani. Ang natatapon daw sa post-harvest, halos 20%, 23% ang nawawaldas sa mga kalyeng pinagtatayuan o pinagpapatuyuan ng palay. Sa bodegang laging kulang sa kawalan po ng sapat na post-harvest facility. Yan ang solusyon, hindi yung gugutumin ng Pinoy pagdating sa kanin, no?
Galit. Yun yung diniscuss natin ka na umaga. Galit na. Sabi niya, gugutomin niya Pilipinas. Yun ang tama nga naman sa post-harvest facilities ko. Di ba yung mga kiskisa natin, yung kiskisin mo, baby, nandun ang maraming natatapon, hindi ata doon sa hapagkainan eh. Pero wala namang labanan doon. Yung polisiya, maganda rin yun. Basta pumayag yung mga nagsisilbi ng pagkain, public and private, na pwede na yung payag din ako doon. Hindi naman ibig sabihin gugutumin. Meron talagang gusto kalahati lang. Katulad ko, kalahati lang ang gusto ko. Kaya lang ayaw niya eh. Ayaw ng restaurant. Kaya necessarily, merong matitira eh. Nakalahati. Dahil kalahati lang ayaw niya namang magbigay ng kalahati. Ngayon, kung si Senador naman, alam niya yung... doon pa lamang doon sa pagbilad lang ng palay, wala nga silang drying facilities eh. Sa kalsada nga po. Kalsada eh. Dapat kayo magbigay ng alam naman pala ninyo kung ano yung kulang eh. Di doon pa lang. Kasi kapag alam mo, pag hindi tama yung pagkakabilad ng palay. Totoo po. Yung moisture niya, yung moisture content. Doon sa magagaling dyan, kakagatin niya lang yung isang butil ng palay. Meron magagaling dyan. Teka, hindi pa pwede ito. Kasi pagka kulang yung pagkakabilad niyan, asahan mo baka 50% ang recovery rate mo. Durug-durug yung bigas. Naku, tuwan-tuwa yung Miller kasi puro binlid sa kanya eh, di ba? Mabuti ko yung darak kanya pati binlid binlid kalahati. Nako po. Lugi ka ngayon. Tama yung nasisira talaga. Pagkatapos yung iba naman bibili yung binlid, isasama yung magandang Nako. Mali rin eh, di ba? Yun ang nga po ko. Tama yung policy na half price lang para yung mga gustong half lang tamang-tama lang. Yun naman gusto magpakabusog, hayaan mo na. Walang problema. Okay, so para sa akin mga kababayan, parang walang kwenta ng polisiya na yan. Hindi naman kailangan, para sa akin, waste of time lang, nagagawa po na ganyang polisiya. It's up to the people naman, it's up to that person kung gusto niyang kumain ng marami at gusto niyang kumain po ng half price mga kababayan. Pero polisiya, hindi kailangan yan, di ba? Sana gagawa lang ibang mga polisiya, hindi talagang nakatulong po. At tama naman doon si Senator Amy Marcos. Agree ako doon sa kanyang sinabi mga kababayan. Hindi dapat gugutomin po yung tao. Kasi yung lahat, hindi, iba-iba naman kasi yung tao mga kababayan, iba-iba tayong mga trabaho, iba-iba tayong mga lifestyle. Like for example, doon po sa mga mabibigat na mga trabahante or mabibigat po ang kanilang trabaho ng isang trabahante. Like for example, doon sa sinabi ko nung intro, di ba sabi ko, mayroong trabahante po sa construction, sa industrial, sa mga military, or doon po sa mahilig po mag-alsa po ng mabigat mga kababayan, kailangan talaga ito ng kumain po ng marami. Pero siyempre, iba-iba tayo ng mga opinion mga kababayan. May point naman po itong si Congressman Dante Marcoleta, may point naman po itong si Senator Amy Marcos. So ako po ay nandun po lang po sa gitna mga kababayan kasi may point siya, may point naman siya, pareho naman silang tama. Pero depende lang po kasi sa sitwasyon mga kababayan. Di ba? Okay, so dyan naman tayo sa ating next na usapin mga kababayan. Naalala niyo po si General Browner, yung nagpalabas ito ng statement na meron pong grupo ng mga ex-military na mga opisyal na nagpaplano dito na patatalsikin po sa pwesto si PBM, yung destabilisasyon na efforts mga kababayan. Diba, binanggit niya doon na nung grupo na yon ay yung nagrarally last September 21. Ngayon, nagsinungaling makabayan. Nagsinungaling. Yung grupo po ni General Rio, yung grupo po ni Odonio, yung basta mga ex-military makabayan na kung saan membro po ng T-Trio, nagsalita na sila. Nagsinungaling. Nagpahayag na sila ng kanilang statement na kung saan wala doon silang plano makabayan. Nagsinungaling talaga. Alam nyo, meron na tayong ebidensya niyan at dami pa nga ebidensya makabayan. At doon pa lang sa post mismo ng Facebook account ni Leonardo Odonio, yung kernel, di ba, ng ganyan sa dito na magrarally po tungkol dito sa people power dahil gusto nilang patasikin po sa pwesto si PBM at nanghihikayat pa sila ng iba po na mga military men mga kababayan. Di ba meron na tayong ebidensya niyan? Pati nga itong si Rio kasama siya sa grupo mga kababayan kasi sabi na meron doon silang Viber na na ipinakita po na ebidensya na wala doon silang pinag-usapan na ganyan. Uutiin pa tayo
Do you think na isa lang po ang kanilang group chat dyan sa Viber, mga kaabayan? Maniniwala ba tayo na wala silang ibang grupo, ibang account na nagkaroon dito ng group chat doon pa rin po sa Viber? Di ba? Hindi naman tayo mga uto-uto na sabihin ng ganyan na wala silang ginawa. Well, alam nyo, itong grupo na to nagpalusot, mga kaabayan. Bakit? Kasi nasakutin na sila dito. Talagang na-corner na sila dito. At para hindi sila mag-isip sa kanila yung mga tao, yung mga kababayan natin, na sila dito ang isa sa nagpakana, nagpaplano, napatatalsikin po sa peso CPBM. Ito ang kanilang palusot, mga kababayan. So, for more details, let's watch this. Binasag na ho ang katahimikan at itinanggi ng ilang retired military personnel. Nakabahagi sila sa umano'y planong destabilisasyon laban sa kasulukuyang administrasyon. Ang PNP chief naman ay may apela at panawagan sa kanya mga kabaro. Makahulugan ang naging mensahe ni PNP Chief General Benamin Acorda sa oath-taking ceremony ng mga bagong opisyal ng PNP. Binigyang diin ng general ang kahalagahan ng pagkakaisa ng buong organisasyon na posible raw masubukan sa mga darating na panahon. I hope this will not be tested in the coming months or days. But if it will be tested, I hope that we are united. This is the only way that we can save our nation. Hindi na tinukoy ni General Acorda ang pagsubok na maaari nilang kaharapin. Kamakailan lang umugong ang usapin ukol sa planong destabilisasyon laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bagay na binabantayan daw ng PNP. Unang-una yan pa lumalabas yan and part of our CI effort. Kasama naman sa monitoring natin yan. Samantala, itinanggi naman ang ilang retiradong military personnel na miyembro ng September 21 Reform Movement o STORM na bahagi sila ng planong pagpapabagsak sa administrasyon. Kailanman ay hindi raw sila sumasama sa anumang planong destabilisasyon. Pero bakit umuugong to? Ang gobyerno mismo, nasabi na namin to, ang gobyerno mismo ang nagdi-destabilize ng sarili nila at ito ang dapat bantayan natin. Dahil kung sila mismo ang magsisiraan, apektado tayo lahat. Lahat naka-open na suportahan na lang natin kung sino nakaupo because this is for the good of the country. Ang isinusulong daw nila ay ang pagkakaroon ng makatotohanan at tunay na reforma sa halalan. Sinabi ng mga retired officials na ang nais nila ay ipadisqualify ang Smartmatic sa mga susunod na eleksyon. Ang liderato ng PNP naniniwala naman na walang dahilan sa ngayon para sa mga aktibong tauhan nila na sumama sa pag-aakla sa gobyerno. Agad naman daw na natutugunan ang ilang issue, gaya na lang ng Military and Uniform Personnel Pension o MUP na ikinadismaya ng ilang nasa serbisyo. All these issues are properly addressed and there is no reason para magiging demoralized or for the PNP members na maging aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Wala ba siyang gagawing loyalty check na madalas namang ginagawa noon kapag may mga ugong-ugong, may mga ganun pong alingas-ngas? Alex, kasama na yan dun sa isinasagawang CI, yung counterintelligence effort ng PNP. Kaya nga may yung pinangungunahan yan ng counterintelligence division nila. Inaalam dyan kung meron bang mga kasamahan nila na posibleng mahikayat nitong mga nagpaplano umano ng destabilisasyon. Pero sa ngayon, wala namang kumpirmasyon, Alex, kung talagang merong mga nagpaplano na grupo ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Ang tinitiyak sa atin ni General Acorda sa ngayon ay mataas ang moral ng mga pulis at yung mga issue na yumayanig sa kanila kamakailan ay nasasagot naman daw, kaya kumpiyansa sila na walang sasama o maihikayat sa kanilang hanay sa pag-aaklas laban sa gobyerno. At panghuli, Mar, bagamat meron ng pagtanggi dito sa isang grupo ng mga retired general, ang tanong, yan bang grupo na yan ay united sa iba pang grupo ng mga retired generals? Alex, itong grupo na ito, yung STORM, yung September 21 movement, ito ay composed ng karamihan, mga retired officer na mga alumni din ng PMA. Hindi natin alam kung konektado ito sa iba pang grupo dahil maraming mga groups yan na sinasalihan itong mga retired military officer. Pero meron akong nakausap na opisyal
patungkol dito, nadidiscuss nga daw yan dahil may Viber group itong mga retired PMA o itong mga PMA alumni at napag-uusapan nga yung mga certain issue. Pero wala naman daw laman ng panghikayat ng destabilisasyon, kundi napag-uusapan lang yung mga topic at nagpapalitan ng kanilang komento itong mga dating mga opisyal ng AFP. Alam nyo, ibang klase talaga itong grupo ni General Rio, mga kababayan. Grabe, napakasinungaling po. Ang sarap isampal sa kanila yung post po ni Colonel Leonardo Ordonio. Naalala ba natin yon? Di ba? Nag-post siya mismo sa kanyang Facebook, mga kababayan, nang hikayat sa dito na mag-people power. Di ba? Gusto lang patasikin po si PBM. Pero talaga itinanggi nila ito. Paano lang matatanggi yan? Ina-post na doon sa Facebook. Ang problema ito, mga kababayan, baka tatanggalin po ni Ordonio yung post na yon. So sana meron pa dito na nakapag-save po ng post ng mga kababayan. Baka in the future, magagamit ho natin yan, di ba? So, bago tayo mag-jump po sa ating next topic, isa-shoutout muna natin ating mga solid viewers, mga silent viewers, at yung mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Isa-shoutout natin, nandyan po kasama natin si Ma'am Maria Mindasiplon, Angelita Holsinger, Lynn Gonzalez, Franz Fuertes, Maiti Baiza, Maricruz Hernandez, Milagros de Rilo, Linda Lim, Arcela Guevero, nadyan po si Sir Edwin Tijoso, Spectator, Nonoy Floren Hills, Yolanda Ohashi, Lemuel Pasco, Leonardo Blue, nadyan po si Maria Cristina A. Fernandez, Rose Guevara, Oscar Buenaobra, nadyan po si Ma'am Evangeline Milbar, Paul Villanueva, Cute and Wild Animals Channel, Vina Kiliet, Romel Ordonez, nadyan po si Sir Edgardo Canonigo, Josephine Martinez, Julian, Hasmin at Dayday. And hi to si Raul Balyarta. At sa shoutout po natin si Ma'am Jelen Quezon, and hi to Ma'am Ryan from Virginia, USA. Shoutout daw kay Ma'am Carclia, Sisite Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lentek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords family. Okay, mga kababayan, pag-usapan muna natin si Congressman Sandro Marcos. Kasi nga itong si Sandro, mga kababayan, kinuyog ho ito ng ibang mga vlogger at lalo-lalo na doon po sa grupo ng mga Dilawan, mga kababayan. Pati rin po yung mga grupo po ng mga DDS na mga rabid. Kasi siniseparate ko ng mga kababayan, yung mga matitino po ng mga DDS dito sa mga DDS po ng mga rabid, yung mga anti-Marcos, mga kababayan. Naalala ba natin yung tungkol po doon kay Dong Gonzales na kung saan, di ba, inamin niya, kasi nga siya po ay tinanong dito ni Lagman kung sino yung nagsabi na para daw yung Kamara ay naging rotten institution. Di ba, sinagot ho yun ni Dong Gonzales, mga kababayan, at pinangalanan niya na si FPRRD daw, ang kanilang chairman ng PDP Laban, ang nagsabi niyan. At saka tinanong rin po ni Lagman, I think, yung nagtanong noon tungkol rin dito about po sa nagpalabas ng statement na rotten institution daw yung Kamara. Pero hindi ho yun sinagot ni mga kababayan, ni Congressman Sandro Marcos. Bagkos nilapitan niya itong si Lagman, pero sinabihan niya, mga kababayan, kasi merong statement po na inilabas si Sandro Marcos, bago lang sabi niya, please watch the live stream. I was forced to answer the question that Congressman Lagman asked of me because of those are the rules. I even suspended session 50 minutes or 55 minutes onwards when he asked who said it, because I walked over to him and said, don't make me mention FPRRD dahil kasama namin. Sabi pa niya, dagdag po ni Sandro Marcos, mga kababayan, finally, the insinuations that I am supportive of Makabayan are frankly absurd and will always be untrue. I have done so many interviews and supported so many programs that show otherwise. So hindi po yan totoo, mga kababayan, kasi alam nyo, tungkol raw dito sa malapit daw si Congressman Sandro Marcos dito sa mga Makabayan Black, mga kababayan, yung mga membro po ng mga PA ng mga NBA. Kasi nga meron ding mga nagpo-post niyan doon sa Twitter, sa Facebook tungkol dito na ipinakita po yung yung picture po ni Franz Castro na meron pang nilagay hinawakan po na nakalagay na no to Marcos Boreal at libingan ng mga bayani. Pero nagagalit sila, mga kababayan, yung ibang mga tao kasi feelings nila at parang nakikita
daw nila na sinuportahan daw ni Congressman Sandro Marcos yung Makabayan, Black Makabayan. Yung grupo po ni Franz Castro, grupo po dito ni Raul Manuel. Kaya yun po ang post po ni Politek Lini, apologist. Sabi niya, yung pinagtatanggol mo, Sandro Marcos, hitsura pa lang, alam mo nang destabilizer at traidor. So yun po ang sagot po ni Sandro Marcos Makabayan. Sabi niya, wala nang katotohanan yan. Siyempre, kinakausap niyang tao Makabayan kapag nakikipag-usap sila dito kay Congressman Sandro Marcos at normal ho yan. Kahit kalaban pa ho yan ng bayan o mga salat ng lipunan, kinakausap ng Makabayan. But it doesn't mean sinusuportahan nila yan. Kasi hindi naman po tanga yung mga Marcos. Hindi naman po tanga si Sandro Marcos na susuportahan dito yung mga ayaw po sa na mapaganda po yung ekonomiya natin sa Pilipinas. Ayaw na dito na suportahan po yung mga programa ng Pilipinas na nakabuti po sa Pilipinas. Yung mga salat ng lipunan, hindi po yan susuportahan po ni Congressman Sandro Marcos. Kinakausap mga kabayan kasi nga nakikipagkausap sa kanya. Naintindihan na ba natin? So yan kasi ang kumakalat ngayon na suportado daw ni Sandro Marcos, sila si Franz Castro at Raul Manuel Makabayan. Lalong-lalo na doon rin po sa post, 'di ba, kung saan na palagi pong kasama ni Speaker Martin Romualdez, itong grupo po ni Franz Castro at ni Raul Manuel Makabayan. Napapansin ba natin yan? Kahit saan napupunta si Speaker Martin Romualdez, nandyan po sila si Franz Castro. Kaya nga lumalabas ngayon ang mga balita-balita at hindi natin sila masisisi Makabayan na marami po itong nagdududa kay Speaker Martin Romualdez na malapit daw at sinuportahan daw ni Martin itong grupo po ni Franz Castro at saka itong ni si Raul Manuel Makabayan. Pero I think hindi naman po siguro ganun hindi naman po tanga itong si Speaker Martin Romualdez Makabayan. Kilalang kilala niya itong grupo po ni Franz Castro at hindi dapat sila nasusuportahan po sa ilang plano kasi nga alam mo natin na sila po dito ay merong masamang balak at gusto nilang pabagsakin po ang pamumuno po ni BBM at gusto po na pabagsakin po ni Franz Castro at si Raul Manuel ang bansang Pilipinas. Yan po ang kanilang layunin mga kabayan at wala nang iba. So hindi po dapat susuportahan itong magunggong nito, itong si Franz Castro at si Raul Manuel. Okay? So, jump naman tayo sa ibang usapin mga kabayan. Pag-uusapan na natin itong si Paul Soriano na kung saan, di ba, nabalitaan natin. At ito po ay isinulat na mga article na mga news outlet na sinibak daw sa pesto itong si Paul Soriano. Pero bago ko maglabas po ng aking opinion mga kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung balita. So, for more details, let's watch this. Wala na sa Malacanang ang dating Presidential Advisor on Creative Communications na si Paul Soriano. Yan ang nabunyag sa budget deliberation ng Office of the President sa Senado. Sa deliberasyon, muling naungkat ang kontrobersyal na tourism ad slogan na "We give the world our best" na nalagay sa isang bus sa London. Sabi ni Senate Committee on Finance Chair Sani Angara, hindi galing sa Office of the President ang pondo para riyan. Ang tanging nakakalam umano rito ay si Paul Soriano na ngayon ay hindi na konektado sa palasyo. Who spent for the ad campaign "We Give the World Our Best", which was seen in the London buses, Mr. President? It's not the OP, Your Honor, possibly the DOT. It was still during the time of Paul Soriano, Director Paul Soriano, Your Honor. That's what I'm told. So, baka siya nakakalam ho. We will ask. Wala na ba siya ngayon? Wala na po. So I'm very sure na marami na kayong narinig mga kabayan tungkol doon sa mga ipinalabas po ng ibang mga vlogger, lalong-lalo na sa vlogger doon sa US na kung saan uminit na daw yung ulo ni BBM dito kay Paul Soriano dahil sa mga issue tungkol doon sa Department of Tourism mga kabayan. I think alam mo natin yan lahat. Tungkol po doon sa mga advertisement, sa mga stock footages at saka meron daw mga kumakalat na balita na ito daw si Paul Soriano abay merong bagong bahay mga kabayan, nagpapagawa ng bago ng bahay. Ayon po isang vlogger, pero hindi naman po alam natin yan at hindi po yan na-validate talaga at wala pong sinabi na ganyan itong si Paul Soriano kasi alam nyo mga kabayan, si Paul Soriano ay talagang milyonaryo na ho yan, pati ang kanyang pamilya, negosyante sila, director po itong si Paul Soriano at siyempre si Tuno Gonzaga ay artista ho yan mga kabayan. Di ba alam ho natin si Tuno Gonzaga talagang sikat na sikat ho yan at alam ho natin na marami na sila itong pondo at marami na silang pera. Kaya nga yung pagpasok po ni Paul Soriano bilang isang Presidential Advisor of Creative Communications dyan po sa Malacanang, sabi na nga ni PBM at sabi po dito ni Paul Soriano,
na 1 peso lang daw ang kanyang sweldo dito. Hindi siya nakahanga dito ng sweldo mga kabayan. Kasi nga ang gusto po dito ni Paul Soriano ay makatulong po sa bansang Pilipinas at makatulong dito sa pumuno po ni PBBM. Yan po italiwas sinabi ng mga vlogger na napuno na daw si PBBM ni Paul Soriano kaya daw siya dito ay sinibak. Pero alam ho natin mga kabayan, babasahin ko lang po yung post ng PCO na kung saan, di ba, ayon sa balita, Paul Soriano wala pang kapalit. Yan ang sabi ng PCO. Bakit mga kabayan? Kasi di ba napag-alaman ho natin, last July ba yun, na kung saan nagbakasyon dito si Paul Soriano dahil malapit ng mga anak si Tony Gonzaga. Diba? Pero after that, hindi na natin siya narinig po kung nasanan siya or babalik pa ba siya dito doon po sa Malacanang, hanggang nabalitaan na natin the other day na wala na pala itong si Paul Soriano mga kabayan. So ang basa ko dito, kasi nga, diba, during po sa panganak po ni Tony Gonzaga, palagi pong magkakaproblema si Tony Gonzaga sa kanyang health mga kabayan. At minsan nga, narinig ko noon o nabasa ko noon na yung una nilang anak noon ni Paul Soriano ay medyo nagkaproblema ng konti kabayan at talagang dapat babantayan dito si Tony Gonzaga. Kaya yan po ang ginawa ni Paul Soriano na talagang nagfo-focus na lang siya sa kanyang pamilya, saka even though meron siyang ibang trabaho doon sa Malacanang, pero talagang pinili niya yung kanyang problema kabayan, ang kapakanan po na kanyang problema. Anyways, hindi naman niya kailangan sa gobyerno kasi meron na siyang maganda dito na pamumuhay, meron na silang business dito, maganda naman lang kita bilang direktor at bilang artista nitong si Tony Gonzaga mga kabayan, di ba? So yun po ang rason, hindi po sinibak itong si Paul Soriano, bagkus siya lang po dito talaga ang hindi na bumalik mga kabayan at siya dito ay nag-resign ng kosa. Yan po ang sinabi ng PCO mga kabayan. Hindi po sinibak talaga, okay? Huwag kayong masyadong magpaniwala doon sa mga sinasabi ng ibang vlogger. Dapat sa katotohanan tayo mga kabayan, okay? So of course, isa po natin, nandyan po si Tony Villa, nandyan po si Raul Vallarta, Evangeline Atienza, hi to Evelyn Garcia, Edwin Salamanca, Lene Del Rosario, Ortiga Pau, nandyan po si Ma'am Alicia Lig. Okay, yan po ating mga nakalap ng mga balitang ng araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before po natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan niyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Heavenly Father, I come before you today asking for forgiveness of my sins. Lord, thank you for giving me another day to live. My only request to you this morning is to bless my family and friends, strengthen their faith, let them live with contentment and rejoice in gladness. Protect them spiritually, physically, mentally, and emotionally. This I pray in Jesus' name. Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang